Kolehiyala. Iniwan ng kasintahan at ipalaglag na lang daw niya ang nagawa nila. Pero paano kung makalipas ang ilang taon ay makita ng lalaking ex niya na masaya at may kasamang bata? Sadya talagang mapaglaro ang tadhana. Kung sino pa ang taong ayaw kong makita ay pagtatagpuin kami ng panahon sa takdang panahon na uuwi din sa kasalan. Ako nga pala si Sheena, ito ang kwento ko. Buntis ako. Nanginginig na balita nga ni Sheena sa boyfriend niyang si Jacob. Napataob naman ang binata sa sinabi nga ng dalaga. Anong sabi mo? Buntis ka? Hindi makapaniwalang ani nga ni Jacob. Oo, buntis ako. At ikaw ang ama. Ano nang gagawin ko? Natatakot na ako. Shh, kalma ka lang babe. Pananagutan kita. Talaga? Hindi ka galit? Babe naman. Bakit naman ako magagalit? Ginusto nating dalawa yan. Kaya haharapin ko yan. Salita ni Jacob na nagpapakalma kay Sheena na parabang nawala na siya ng tinik sa kanyang dibdib. Siyempre pareho tayong estudyante pa. May 1 taon pa tayo bago makatapos sa kurso natin. Salamat talaga. At least nawalan na ako ng takot. Naiiyak na ani nga ni Sheena habang niyayakap ang kanyang nobyo na niyakap naman siya pabalik. Mahal na mahal kita. Kaya kumalma ka lang. Hindi kita pababayaan. Malambing na ani nga ni Jacob. Saka hinalikan nga ng mariin ang noo ni Sheena. Mahal na mahal rin kita. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Masuyong sa adaman ni Sheena. Shh, mag-usap na lang ulit tayo bukas. Sige na, anong oras na? Pakahinanap ka na sa inyo. Oo nga, ingat ka sa biyahe. I will. Tawag na lang ako later. Sige baby, ingat. Paalam nga ni Sheena sa kumalik kay Jacob bago bumaba ng sasakyan. Kumaway muna si Sheena kay Jacob, saka pinaharurot nga ang sasakyan paalis. Kinabukasan masayang pumasok si Sheena at pinanghahawakan ng mga salitang binitawan ni Jacob sa kanya na nagpapanatag sa kanyang loob. Nang matanaw na nga ni Sheena si Jacob na nakaupo sa isang bench na palagi siyang hinihintay ni Jacob, masaya itong lumapit. Good morning babe! Masayang bati ni Sheena sabay humalik nga sa pisngi ni Jacob. Nagtaka si Sheena nang hindi man lamang kumibo ang kanyang nobyo. Babe, may problema ba? Nagtatakang ani nga ni Sheena. Sheena, mas mabuting maghiwalay na muna tayo. Salita nga ni Jacob na nakatingin lang sa kawalan. Anong sinabi mo? Natatakot na sagot nga ni Sheena na nagpapakabanga sa kanya ng sobra. Let's break up. At ang bata, ipalaglag mo. Napakunot noo si Sheena. Nagugulhan. What? Pinagawa ba ako masama? Hindi ba't nag-usap na tayo kagabi? Anong nangyari, Jacob? Nothing. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Napailing-iling si Sheena. Jacob naman hindi magandang biro to eh. Ipaliwanag mo naman sa akin, pakiusap please. Kahit rason man lang para maintindihan ko. Naiiyak na sabi ni Sheena na may ilang estudyante nang nakapansin sa eksena nila. I'm not joking here, Sheena. I don't love you anymore. Matigas na sagot nga ni Jacob. Pagsasalita pa nga sana si Sheena nang may sumulpot biglang isang babae na sopistikada sabay niyakap nga si Jacob at hinalikan nga ito sa pisngi. Wow, as in wow Jacob. Kagaya ka rin pala nila. Akala ko pa naman matinukang lalaki. Kaka-break nga lang natin tapos may bago ka na kaagad. I don't deserve this kind of relationship. Pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo ang karma. Buong tapang na salita ni Sheena na bawat salitang binipitawan ay katumbas ang kanyang hinanakit. Bago tuluyang tumalikod si Sheena, ay binato niya ang singsing kay Jacob na kanyang binigay bilang promise ring nila. Mga nakaraan na muling naalala nga ni Sheena nang aksidenteng makita niya
sa kanyang lumang bagang happy couple picture nila ni Jacob na 6 na taon nang lumipas. Kahit 6 na taon nang lumipas, ay preskong-presko pa rin kay Sheena ang mga pangyayari, lalo na at kamukhang-kamukha ng kambal nilang anak, si Jacob. Oo, hindi pinalaglag ni Sheena ang pagbubuntis niya noon. Binuhay niya itong mag-isa, ang kambal nilang anak na parehong mga lalaki. Ma, inaaway na naman ako ni Tyrone. Naiiyak na sumbong nga ng isa sa mga kambal kay Sheena, ang bunso sa kambal, ang soft type sa kanila na si Tyler. Hindi kaya, ang bilis mo lang talaga mapikon, bro. Sunod naman ni Tyrone, ang panganay sa kambal, ang astigin sa kanila. Ikaw Tyrone na, sinabihan ko na kayo 'di ba, na hindi kayo dapat mag-away. Love your brother. Pagsasalita nga ni Sheena sa kanyang anak sa kapinunasan ng kanyang kamay, dahil galing itong maghugas ng mga plato. Sorry ma, inaasar ko lang naman si Tyler eh. Anong inaasar? Gusto mo lang akong umiyak? Iyakin ka kasi bro, dapat gumaya ka sa akin, yung super strong. Mama oh! Shh, kayong dalawa talaga. Tama na yan. Pumasok na kayo sa kwarto para matulog na. Maaga pa tayo bukas. Salita nga ni Sheena. Napatango na nga lamang ang kambal at sabay na pumasok nga sa kwarto nila. Pagkatapos malinis nga ni Sheena ang kusina, ay tinignan niya ulit ang mga bagaheng dadalhin nila bukas. Papunta nga sila sa lugar ng kapatid ng mama ni Sheena na may naghihintay sa kanya ng maayos na trabaho. Sleep na ba ang babies ko? Malambing na sabi nga ni Sheena. Nang makapasok na nga siya sa kwarto, wala siyang narinig na sumagot. Napangiti na nga lamang siya nang makita niya ang kanyang kambal na magkayakap na natutulog. I really love you guys. Hindi talaga alam ni mama ang gagawin kung mawawala kayo. Kayo ang rason ni mama para lumaban. Emosyonal na salita nga ni Sheena sa kanyang kambal at saka hinalikan nga ang bawat isa sa kanilang mga noo. Inayos nga ni Sheena ang pagtulog nga ng kambal. Saka siya nagdasal para magpahinga na nga rin habang katabi ang kanyang mga anak. Kinabukasan umaga pa lang, kumising na sila at naghanda sa kanilang biyahe, kaya maaga rin silang nakarating sa lugar ng kanyang tita Sonia. Mga anak, dyan lang muna kayo ah. Kukunin ko lang mga bagahe natin. Habilin nga ni Sheena sa kanyang kambal matapos niyang mapagilid nga sila. Mabilis namang tumango ang kambal. Pero binalikan kaagad ni Sheena ang taxi para nga sa kanilang mga bagahe. Habang busy na busy nga si Sheena sa pagbaba ng mga bagahe, ay mistulang nagkaasara ng kambal at nauwi sa habulan. Tyrone, Tyler? Kinakabahang sigaw nga ni Sheena nang matanaw niya ang kanyang kambal na naghahabulan nga sa gilid ng daan. Natatakot siya ng sobra dahil malapit na nga si Tyrone sa isang eskinita. Tyrone, stop! Tumigil ka anak! Abot-abot nga, nakabang sigaw nga ni Sheena habang hinahabol ang kanyang anak. Tumigil si Tyrone mismo sa gitna nga ng eskinita. Lumingon ito kay Sheena saka may biglang kotse ang bumundol sa bata na halos tumigil nga ang kanyang mundo. Tyrone! Nanginginig nga sa takot na sigaw ni Sheena na halos liparin na nga niyang distansya ng kanyang anak dahil sa mabilis na pagtakbo. Tyrone anak, gumising ka! Tulong-tulungan niyo ang anak ko! Natatarantang sigaw nga ni Sheena habang umiiyak na nga pati na nga rin si Tyler. Bumaba ang isang lalaki sa kotse na nakabundol nga kay Tyrone. Hindi napigilang murahin nga ni Sheena ang lalaki ng buong araw. Pero kahit na ganoon ay pinasakay nga ng lalaki sila Sheena para dalhin nga si Tyrone sa ospital. Anak, lumaban ka Tyrone, please. Umiyak na nga ni Sheena nang may dugo nang mapansin nga sa noo ni Tyrone. Wala namang humpay sa pagyak si Tyler na natatakot na rin. Ma, okay lang po ba si bro? Kasalanan ko to eh. Iyak nga ni Tyler.
Magiging okay ang kakambal mo, Tyler. Just pray lang, okay? I'm sorry, Mama. I'm sorry, bro. Shh, tahan na. Everything will be okay then. Maya-maya pa ay dumating na nga sila sa ospital. Agad na inasikaso ni Tyrone. Dahil nakilala nga ng ospital, ang lalaki na nakabangga kay Tyrone. Halos mahimatay na nga si Sheena sa labas ng emergency room na nagdarasal nga ng taimtim. Pasensya ka na talaga, ma'am. Nasabi na nga lamang ng lalaking nakabundol kay Tyrone. Pasensya? Kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi talaga kita mapapatawad. Sigaw na sagot ni Sheena na hindi. Napigilang suguri ng lalaki. Pero niyakap nga ni Tyler ang kanyang bewang habang umiiyak na nagpapakalma kay Sheena. Tama na po, ma. Iyak nga ni Tyler. Shh, sorry anak, okay lang si mama. Pampakalma nga ni Sheena sa bata saka sinamaan lang ng tingin ang lalaki na nakayuko lamang ngayon. Maya-maya pa ay may isa pang lalaking dumating na nakasuit and tuxedo na halatang isang mayamang boss ang aurahan na may iilang bodyguards na nakasunod nga sa kanya. Hindi ito pinansin ni Sheena. Pagkus niyakap niya lang nang mahigpit si Tyler at taimtim na nagdarasal. Boss, pasensya na talaga. Bigla na lang kasing tumawid ang bata. Kaya mabilis akong pumreno pero nabunggo pa rin siya. Nangangatog nga sa takot na salita nga ng lalaki na nakabunggo nga kay Tyrone na isang driver lang pala. Nasaan ang pamilya ng bata? Maautoridad na tanong nga ng lalaki na agad tinuro nga ng driver si Sheena. Ma'am, pasensya ka na sa nagawa ng driver namin. Huwag ka mag-alala. Sasaluhin namin lahat ng gastos nyo sa ospital pati na rin ang mga gamot. Lapit nga ng butler kay Sheena pero lumingon lang si Sheena na nag-aapoy nga sa galit ang mga mata. Ano? Anong tingin niyo sa akin? Hindi ko kayang pagamutin ang anak ko? Humanda kayo kapag may nangyaring masama sa anak ko. Galit na saad nga ni Sheena habang tinatakpan nga ang tenga ni Tyler. Pero ma'am, tumahimik ka. Walang kahit na magkanong presyo ang katumbas ng buhay ng anak ko. Bakit sinisisi mo lahat sa driver nangyari? Hindi ba't ang anak mo ang biglang tumawid? Hindi ba't may kasalanan ka rin? Bilang ina, napabayaan mo ang anak mo. Walang emosyong eksena nga ng kanilang boss. Isang malamig na boses nga na pumukaw nga sa atensyon ni Sheena na mas lalong nagpapakulo nga sa kanyang dugo. Oo, inaamin niyang may kasalanan din siya. Pero sana naging alerto rin ng driver. O bakit natahimik ka? Dahil ba isa kang pabayang ina? Dagdag pa ang sabi nga ng boss na hindi napigilan nga ni Sheena. Natignan ito at parehong nagulat ang kanilang mga mata nang makita nilang isa't isa. Ang kapal na mukha mo para pagsabihan ako ng ganyan. Oo, pabaya akong ina. Pero kung sana naging alerto rin niyang driver, alam niyang highway at tapos ang bilis magpatakbo. At wag na wag mong questionin ang pagiging ina ko sa mga anak ko Dahil wala kang alam. Wala kang alam. Buong tapang nasigaw ni Sheena habang dinuduro ang boss nila na walang iba kundi si Jacob. Nagulat ng sobra si Jacob nang makita niya ulit si Sheena. Naghahalo ang kanyang emosyon na hindi niya maintindihan. Bumalik ulit ang mga alaala nila ni Jacob sa isipan nga ni Sheena na mas lalong nagpapasikip sa dibdib niya sa galit. Sheena, ikaw ba yan? Natatarantang lapit nga ni Jacob na pinagtataka ng kanyang mga tauhan. Hindi. Matigas naman na sa adi Sheena. Sheena, tagal kitang hinanap. Finally! Saad nga ni Jacob na tila kinakabahan. Sino ka ba para hanapin ako? Hindi kita kilala. Pagtanggi naman ni Sheena. I'm so sorry, Sheena, I swear. Pinagsisihan ko lahat ng sinabi ko noon sa'yo. God knows I didn't mean it. Wala akong pake sa mga pinagsasasabi mo. Ito ang tandaan mo, Jacob. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, kahit kaluluwa ko, hindi kita mapapatawad. Napalunok na nga lamang ng sariling laway si Jacob dahil sa hiya at sakit. Ngayon niya lang nakitang galit na galit si Sheena
kaya alam niyang hindi ito nagbibiro. Napatingin si Jacob sa batang lalaki na nakayakap nga ng mahigpit sa bewang ni Sheena habang umiiyak. Siya ba ang anak ko? Nauutal nga na ani ni Jacob na dahan-dahang hawakan nga si Tyler pero mabilis na tinampal ni Sheena ang kanyang kamay. Tumigil ka, Jacob. Mga anak ko sila at mas lalong hindi ikaw ang ama. Wala silang amang duwag. Galit na sagot nga ni Sheena na nagpapanlumo nga kay Jacob. Boss, magsisimula na raw ang conference meeting. Ikaw na lang hinihintay. Bulong nga ng butler kay Jacob kaya napatango na nga lamang si Jacob. Sinabihan ni Jacob ang driver sa kanyang mga habilin bago nga ito tuluyang umalis sa ospital. Dok, kamusta po ang anak ko? Nanginginig sa takot nga na tanong nga ni Sheena nang bumukas ang pintuan ng ER at iniluwal nga doon ng doktor. May fracture ang kanyang paa dahil sa impact ng pagbunggo. Kailangan namin ng blood donor. Seryosong salita nga ng doktor. Huwag kang mag-alala, misis, okay naman ang anak mo. Dagdag pang sabi naman ng doktor na ikinahinga naman ng maayos ni Sheena. Dok, pwede po ba ako mag-donate ng dugo sa anak ko? Kinakabahang tanong nga ni Sheena. Pwedeng-pwede kapag same type kayo ng dugo. Ang rare ng dugo nyo. Type AB negative. Po? Positive O po kasi ang blood type ko eh. Sagot ni Sheena. Naku miss, hindi kayo compatible ng anak mo, baka sa tatay nagmana ng dugo. Sige misis, mauna na po ako ha. Sagot nga ng doktor na nagpapanlumo nga kay Sheena. Ma, baka pwede po ako mag-donate para kay Tyrone. Makulit na kalabit naman ni Tyler na niyakap na nga lamang ni Sheena para kumuha ng lakas. Hindi pwede na baby ka pa kasi. Lumipas ang ilang oras, wala pa ring blood donor si Tyrone kaya mas lalong nababahala na nga natatakot si Sheena sa kalagayan ng kanyang anak. Sheena iha. May tumawag nga kay Sheena at paglingon niya ay ang tita Sonia na agad na sinalubong sila ng mahigpit na yakap. Ano, may balita na ba kay Tyrone? Nag-aalalang ani nga ng ginang. Kahit ngayon lang nagkita ang mga bata at ginang sa personal, kilala nila ang isa't isa dahil palagi silang nag-uusap sa video call. Yun na nga tita eh. Nidabunuhan ng dugo kaso up until now, wala pa ring blood donor. Naluluha nga na kwento ni Sheena. Magdasal ka lang iha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung bakit kasi sa lalaking yun pa sila nagmana ng dugo. Kumalma ka lang. Makakahanap din tayo ng donor. May dalang pagkain ng ginang, kaya pinakain niya muna sa gilid nga si Tyler habang si Sheena nanginginig pa rin sa takot at nag-iisip ng ilang beses kung ano ang tama niyang gawin. Lumipas ang ilang oras, hindi na natiis pa ni Sheena na pumunta sa nurse station at itanong ang kalagayan ni Tyrone. Wala pa rin pong nahanap na blood donor, ma'am. Bakit nasan ba ang ama ng bata, ma'am? Hindi ba siya pwedeng makapagbigay ng dugo ngayon? Sagot ng nurse dahilan para mas lalong inuusig nga si Sheena sa kanyang iniisip kanina. Sige nurse, sandali lang ha. Nasabi na nga lamang ni Sheena bago ito tumalikod. Desidido na nga si Sheena para kay Tyrone, kaya hindi na siya magdadalawang isip pa para sa kanyang anak. Sir, pwede bang matawagan mo ang boss mo? May sasabihin lang ako. Lapit nga ni Sheena sa driver na taimtim ding nag-aalala kay Tyrone na nabangga niya. Ma'am, busy po kasi si boss, baka magalit po yun eh. Sa akin mo na lang po sabihin. May pagalin lang ang sagot naman ng driver. Sige na, para naman sa kapakanan to ni Tyrone, swear hindi siya magagalit. Kasi ma'am, tawagan niyo na lang po akong kakausap, ako po talagang bahala. Nagdadalawang isip man, ay wala na nga rin nagawa, kundi tawagan ng kanyang boss. Lalo na't nararamdaman niyang naiirita na nga si Sheena. Agad dinabot nga ni Sheena ang cellphone nang marinig na nagring na nga sa kabilang linya sa kadumistansya. Hello? Narinig nga ni Sheena ang isang boses ng babae.
Pakiusap ako kay Jacob. Salita nga ni Sheena. Wow, close kayo? Sino ba to? Maangas namang sambit ng babae. At sino ka rin? Pakibigay na lang sa kanya pwede ang cellphone niya at may importante akong sasabihin. Nawawalang pasensya na salita ni Sheena. Kung ayoko, may magagawa ka ba? Busy sa akin ang asawa ko kaya sorry ka na lang. Matapang na saad pa nga ng babae sa kabilang linya. Wala akong pakialam. Basta sabihin mo sa asawa mo na bumalik na sa ospital at kailangan ng anak ko ang dugo niya, salamat. Dahil sa inis, pinatay na nga kaagad ni Sheena ang tawag. Inayos niya ang kanyang sarili sa kabinalik nga ang cellphone sa may-ari at lumapit nga sa kanyang tita. Nakandong naman si Tyler na mahimbing nang natutulog dahil na nga rin sa pagod. Ano, kamusta na? Tanungan ng ginang. Ewan ko po tita. Natatakot na nga ako dahil hanggang ngayon wala pa rin pong donor eh. Naiiyak namang sagot ni Sheena. Tiwala lang iha. Siguro tama naman tong desisyon ko na malaman niya para naman kay Tyrone po to. Kailangan ng anak ko ng dugo niya. You mean, nandito ang ama ng kambal? Gulat nga na tanong nga ng ginang. Naikinatango na nga lamang ni Sheena. Sundin mo na lang ang sinasabi ng puso mo iha. Gagawin mo naman to hindi para sa sarili mo kundi para sa mga anak mo. Lalo na kay Tyrone. Dagdag na sabi nga ng ginang. Natatakot kasi ako tite. Paano kung ilayo niya ang kambal sa akin? Ayoko pong mangyari yun, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko pag nawalay sila sa akin. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano Sheena. Ang importante ngayon ay ang kalagayan ni Tyrone. Naantig ang isipan ni Sheena sa sinabi ng ginang at mas naliwanagan sa kaniyang iniisip kanina. Maya-maya pa ay umuwi na ang ginang kasama si Tyler at pinauwi na rin ni Sheena ang driver. Kaya si Sheena na lamang ang mag-isang nakaupo sa labas ng ER. Maya-maya pa ay bigla ngang dumating si Jacob na agad inasikaso ng mga doktor para sa pagsalin ng dugo para kay Tyrone. Hindi mawala-wala ang mga ngiti ni Jacob na hindi na lang pinansin ni Sheena. Okay ng pasyente ma'am, ililipat na lang po namin siya ng room. Salita ng doktor nang makalabas nga sa ER na nasa likuran ni si Jacob. Natapos na nga rin kuhanan ng dugo. Maraming salamat po, Dok. Naiiyak nga sa tuwang salita ni Sheena. Napatango na nga lamang doktor sa kaumalis. Ang mga ngiti ni Sheena dahil nga sa saya, nabura nang bumungad naman sa pagmumukha niya ang mukha ni Jacob na para bang nanalo sa loto dahil sa naglalakihang ngiti niya. Teka, anong iningiti-ngiti mo dyan? Masungit na ani ni Sheena sabay naparolyo nga ng kanyang mga mata pero sa kaloob-looban ni Sheena ay nagpapasalamat ito ng sobra-sobra na dumating ito kaagad. Kung may ibang choice pa ako, hindi ko na sana guguluhin pa ang moment niyo ng asawa mo. Sad nga ni Sheena. Napakunot noon naman si Jacob. What? Asawa? Anong sinasabi mo? Never mind. Mataray na saad naman ni Sheena. Teka, nagsiselos ka ba? Mandiri ka nga sa sinasabi mo. Tas kilay na salita ni Sheena. Kilalang kilala kita Sheena. Ganyan-ganyan ka noon eh. Asar nga ni Jacob na mas lalong nagpapainit nga sa dugo ni Sheena. Pass is pass Jacob. Huwag kang umarte na para bang okay tayo. O sige, salamat ah. Salamat ng sobra dahil dumating ka naging donor ng dugo ng anak ko. Oo, anak ko lang. Natatandaan mo pa ba kung anong sinabi mo sa akin nung pinagbubuntis ko? I hope na alala mo pa. Ayoko nang ulitin pa dahil masama yung gawain. Sumbat nga ni Sheena na sa bawat bitaw nga niya ng mga salita. Katumbas ang sakit at puot na hindi niya maiwasang mapaluha. Tatalikod na nga sana si Sheena pero mabilis na hinawakan nga ni Jacob ang kanyang pulso. Mag-usap muna tayo ng maayos. Hear my sides please. Pagmamakawa naman ni Jacob pero inalis lang ni Sheena ang pagkakahawak niya sa kanyang kamay at mabilis na naglakad nga papuntang banyo at doon binuhos ang kanyang mabibigat na damdamin na kanina pa nga gustong kumawala. Lumipas ang ilang araw, naging okay din ang pakiramdam ni Tyrone kaso
Hindi pa ito makakalakad kaagad ng maayos dahil nga sa napilay niyang paa. Ma, okay na ako, huwag ka nang umiyak. Sabi naman ni Tyrone na para bang okay na okay nga siya talaga. Ewan ko talaga kapag may masamang mangyari sa'yo. Sa inyo, ni Tyler. Malungkot na sagot ni Sheena sabay pinunasan ng kanyang mga luha. I'm sorry talaga ma, hindi ko na uulitin. Malungkot na ani pa nga ni Tyrone. Sinabihan na kitang stop na. Ayaw mo pa rin, 'di ba? Segunda naman ni Tyler. Kaya nga, sorry guys. Sorry din kung hindi rin kita hinabol. Shh, maging aral sana to sa inyong mga anak. Wag na wag munang uulitin ito, Tyrone. Halos mabaliw na ako sa kakaisip eh. Eksena nga ni Sheena. Napuno ng emosyon na agad ikinatango ng kambal. Kaya napahinga ng malalim si Sheena. Saka niyakap ng mahigpit ang kambal. Kaya mabuti na nga lamang talaga nag-donate ng dugo ang papa mo sa'yo, Tyrone. Salita ng ginang na nagbalot nga ng prutas na kanina pa nga nakikinig kina Sheena. Po? Ano pong sabi niyo, Lola, Papa? Hala, naging zombie ba si Papa? Gulat nga na reaksyon ng kambal sa sinabi ng ginang na agad na papikit at napatampal nga sa kanyang bibig na ngayon niya lang naisip ang sinabi niya. Ma, ano pong sinasabi ni Lola? Tanong nga ni Tyrone, sabay tumingala nga kay Sheena na naguguluhan na nga rin. Hindi pa talaga siya handa na malaman ng kambalang tungkol sa kanilang ama na buong akala nila ay wala na nga. Ang wala, mas mabuti pang kumain muna kayo ng fresh fruit salad. Bawi nga ng ginang at dinala nga ang ginawa niyang fruit salad sa kambal. Namangha at natakam naman ng kambal sa pagkain kaya nakalimutan nila ang tanong. Tita naman eh. Nasar na bulungan ni Sheena sa ginang nang nasa upuan nga sila malayo sa kambal. Ako sorry talaga iha, pasensya na talaga. Sinserong ani nga ng ginang. Okay lang po tita, nangyari na po eh. Pasensya na talaga iha. Pero siguro rin panahon na para malaman nila ang tungkol sa ama nila. Natatakot po ko eh. Baka magalit po sila sa akin, hindi ko talaga kaya. Hindi yan. Think positive ka lang, mababait ang kambal mo kaya siguradong maintindihan din nila. Ang kanilang masinsinang pag-uusap at kulitan ng mga bata ay natigil dahil nga sa biglang kumatok at nang buksan ito ng ginang ay bumungad nga sa kanila si Jacob na may dalang bouquet ng bulaklak at pagkain. Sir Jacob, ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang ani nga ng ginang nang makilala nga ang boss niya. Ang nagmamay-ari sa branch na hinahawakan ng ginang. Ma'am Sonia, anong ginagawa mo rito? Gulat din na ani nga ni Jacob. Na-ospital ang anak ng pamangkin ko, boss. Kayo po. Anong ginagawa mo rito? Biglang mataray na eksena nga ni Sheena na siyang nagpagulat nga sa ginang ng sobra. I'm just here for my children. Sagot nga ni Jacob na nagpakulo ng dugo ni Sheena. Dahil sa inis ni Sheena at halong takot ay hinila niya si Jacob palabas ng room. Ganyan ba talaga kakapal ang mukha mo humarap? Oo, nagpapasalamat ako sa ginawa mo kay Tyrone. Pero sana naman Jacob, respetuhin mo ako bilang isang ina. Naiiyak na ani nga ni Sheena na para bang dinakma ang puso nga ni Jacob sa sakit. I'm sorry Sheena. That's not what I meant. I'm sorry. Sinserong saad nga ni Jacob, napupunasan nga sana ang mga luha ni Sheena, kaso umiwas si Sheena. Please Jacob, leave us alone. Hindi pa ako handang malaman ito ng mga anak ko. Kaya nga nandito ako, Sheena. Nandito ako para itamang pagkakamali ko. God knows kung gaano ako kasaya na muli tayong nagkita. At alam ko ring hindi mo sinunod ang sinabi ko sa iyo noon. Sinabi ko na habang buhay kong pagsisihan. Napailing na nga lamang si Sheena. Hindi ko alam, Jacob. Matagal humilom ang pusong wasak na. Please, Sheena. Give me some chance. Kahit para sa mga anak lang natin. Pagsusumamo ni Jacob pero sadyang naging bato ang damdamin ni Sheena. Mga anak? Na para bang nagpakaama ka sa kanila?
Asar nga ni Sheena kay Jacob upang makaramdam si Jacob ng pagkahiya. Bakit wala ba kayong anak ng asawa mo? Dagdag pangasar pa nga ni Sheena na mas lalong nagpapanlumo kay Jacob. Alam ko ang pagkakamaling ginawa ko, Sheena. Kaya nga nandito ako and I'm really sorry about that. Kung pwede lang ibuwis ko ang buhay ko para lang bumalik sa mga oras na yun. Dahil kahit ako, Sheena, hanggang ngayon inuusig pa rin ako ng konsensya. Kaya sobrang saya ko na makita ka at ang mga anak natin dahil alam kong may pagkakataon pa akong bumawi sa inyo. Emosyonal na salita ni Jacob kasabay ang kanyang paghikbi. I don't know what to say, Jacob, pero mas mabuting hindi na tayo muling magkita pa. Dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, naalala ko nakaraan natin. Kaya pasensya ka na rin. Buong tapang na salita nga ni Sheena. Sabay pinunasan ng kanyang luha at iniwan nga si Jacob na humihikbi sa gilid. Lumipas pa ang 1 linggo. Nakalabas na rin si Tyrone sa ospital at nakalakad-lakad na nga rin kahit papaano na binabantayan ng ginang dahil si Sheena ang maging kapalit niya sa trabaho. Yan ang rason kung bakit pinapunta nga sila ni Sheena at ang kambal. Kayo po bang sinasabi ni Ma'am Sonia na pamangkin niya? Tanong nga ng isang babae na agad tumango. Hello ma'am, ako nga pala si Tina. Assistant ni Ma'am Sonia. Binili niya rin sa akin ang lahat kaya no worries. Ma'am, ako na pong bahala sa iyo. Dagdag nga ni Tina. Kaya naging komportable nga si Sheena. Salamat ah. No problem ma'am, I got you. Natawa na nga lamang si Sheena. Sa kakulitan nga ni Tina habang nag-orient sila at pagpakilala na nga rin sa iba pang empleyado sa kumpanya. Sa ilang araw pa lamang ni Sheena, sa pagtatrabaho ay naging okay ang lahat dahil sa pagiging assistant ni Tina. Ma'am, nandyan po si Ma'am Rhea. Mukhang masama ang timpla ng muka. Biglang pasok nga ng isang empleyado sa office ni Sheena. Saka ito lumabas kaagad. Naku ma'am, nandito na naman ang halimaw sa bunganga. Natatarantang ani nga ni Tina na pinagtataka ni Sheena. Sino yun? Tanong nga ni Sheena. Naku ma'am, sa atin na lang to ah. Asawa raw yan ni boss, sobrang sama ng ugali kaya beware ka talaga sa kanya. Daw? Hindi sure kung asawa ba niya talaga? Tanong nga ni Sheena. Ang complicated mami. Sabi niya asawa raw siya ni boss pero si boss naman ni minsan hindi nagsabi na asawa niya yun. Pero lagi naman silang magkasama. Kahit kami nalilito din. Napatango si Sheena. Ano kayong pinunta niya rito? Maya-maya pa ay biglang kumalampag nga ang pintuan ng opisina ni Sheena na para bang sinipa. Nang malakas na siyang ikinagulat nga nila ni Sheena. Nag-aapoy sa galit na pumungad nga sa kanila si Rhea. Wow, so ikaw pala si Sheena. How dare you? Sigaw ni Rhea sabay dinuro-duro nga si Sheena na mas lalong nagpagulat nga sa kanila. Nakaramdam si Sheena ng hindi man lamang pagrespeto sa kanya ni Rhea kaya naasar siya. Wait madam, ano pong problema? Nanginginig sa takot na tanong naman ni Tina. At ikaw? Ikaw ba ang tinuro? Hindi, di ba? Kaya tumahimik ka. With due respect, madam. Ano bang problema mo? Salita nga ni Sheena pero ginisihan lang siya ni Rhea. Problema? Ikaw ang problema kung malandi na probinsyana ka. Ano sabi mo? Bingi ka rin pala. Alam mo para kang bata na nagtatantrums. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos ah. Salita nga ni Sheena at tumayo na. Ang mga taong katulad mo na social climber, hindi kailangan kausapin ng maayos. Kailangan ipahiya ka agad. Maldita nga ni Rhea na nagpapakulungan ng dugo ni Sheena pero pinipigilan niya. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Hindi ako papatol sa'yo dahil may respeto ako sa'yo, madam. Respeto ba ang tawag sa mga ahas ng asawa? Tanong nga ni Rhea. Nagulat nga si Tina at napasinghap naman si Sheena sa sinabi ni Rhea. Dahil sa gulat ay hindi nabigyang pansin ni Sheena na lumapit na pala si Rhea at hinawakan ng kanyang buhok at hinila palabas nga sa opisina.
Everyone, ito ba ang new president nyo rito? Presidenteng ahas at sobrang malandi. Bantayan yung mga asawa nyo, baka ahasin rin siya. Pagpapahiya nga ni Rhea kay Sheena. Habang si Sheena naman ay parang lutang na hindi pa rin maproseso ang nangyari. Hinawakan ng mahigpit ni Sheena ang kamay ni Rhea saka winakli dahilan para mapaaray nga si Rhea. Tinulak ni Sheena ng malakas si Rhea kaya natumba ito. Ano bang problema mo? Sugod ka ng sugod tapos kung makapagbintang ka sa akin, talagang wagas. Ako malandi? Inaas ko ang asawa mo? May pruweba ka ba? Kung meron man, luluhod ako sa harapan mo at didilaan ko pa yung paa mo. Galit na, panlalaban nga ni Sheena habang inaayos ang ilang hibla ng kanyang buhok. Help me! Maarte na ani nga ni Rhea pero ni isa ay walang tumulong nga sa kanya kaya napapatayo na nga lamang siya ng kusa. I hate you all. I will make sure na makakahanap rin ako ng ebidensya humanda ka. Nainis nga na ani ni Rhea, saka nagmamarch siya nga sa galit na paalis. Then go ahead. Sinong tinakot mo? Praning. Habol na sigaw nga ni Sheena. Napanganga ang mga nasa paligid dahil sa katapangang ginawa ni Sheena dahil unang beses na may naglakas loob na pumatol kay Rhea dahil sa takot. Pinapalakpakan pa nga si Sheena ng mga empleyado at lalong-lalo na nga si Tina na sobrang proud nga sa ginawa ni Sheena na nagpapalakas nga ng loob ni Sheena dahil alam niyang maraming naniniwala sa kanya. Ma'am, may delivery po kayo. Biglang pasok ni Tina sa opisina ni Sheena na may halong tila excitement. May dalang bulaklak daw at pagkain. Ha? Hindi naman ako umorder ah. Pagtataka nga ni Sheena. Baka galing sa secret admirer niyo ma'am. Nako Tina, wala akong oras sa mga ganyan. May mga anak na ako, ang dami pa nila. Talaga ma'am, ang sexy at ang dalaga mo ang tignan eh. Nambola pa. Yes Tina, may kambal na akong anak. Baka sa asawa mo to galing ma'am. Sabi pa nga ni Tina habang tinitignan nga ang nakakatakam na isang bilawong sari-saring pagkain. May nakitang note si Sheena at nang basahin niya ito na galing nga kay Jacob ay nagiba na nga ang timpla ng kanyang mukha. Sa'yo na lang yung pagkain Tina at yung bulaklak. Sayang lang din naman kapag itapon seryosong saad nga ni Sheena. Pagtatanong pa nga sana si Tina kaso napansin niyang nawawala sa mood si Sheena kaya napatahimik na nga lamang itong lumabas sa opisina. Nagdaan pa ang mga araw, walang palya na nagpapadala ng bulaklak si Jacob sa bahay o sa trabaho ni Sheena na ikinainis na nga niya ng sobra. Ano bang talagang gusto mong mangyari Jacob? Alam mo bang pinagpipiestahan na ako sa trabaho na baka nga totoong kabit ako? Naiinis na bulyaw nga ni Sheena nang napagdesisyonan nga niyang makipagkita kay Jacob para maliwanagan. Teka lang, bakit naman naisip nila nakabit ka? Pagtataka nga ni Jacob. Well, tanungin mo sa magaling mong asawa na sinugod ako sa opisina. Napakunot na si Jacob. Asawa? Si Rhea ba? Ewan ko. Ako bang nakakakilala sa asawa mo? Napailing si Jacob. Hindi ko asawa yon. At wala akong balak na maging asawa siya. Ikaw ang gusto kong maging asawa siya noon pa man. At never nagbago yon. Paliwanag ni Jacob na tinaasan lamang siya ng kilay. Halos hindi makapagsalita si Sheena. Pero kinumpose nga niya ang kanyang sarili. Talaga ba? Hindi ka lang pala heartbreaker, sinungaling ka pa. Just please hear me out, Sheena. Just give me one more chance to prove how much you mean to me. I don't know, Jacob. Nakakairita ka, promise. Ang sarap mong sampalin, hambalusin, tadyakan para man lang maramdaman mo ang sakit na dinanas ko. Then go ahead, Sheena. Gawin mo. Saktan mo ako, ilabas mo ang sama ng loob mo at galit mo sa akin, sabi ni Jacob. At kinuha ang kamay ni Sheena at pinagsasampal sa kaniyang mukha. Nakaramdam si Sheena na para bang sasabog na ang kaniyang mabigat na damdamin at nadala na sa emosyon kaya buong tapang niyang pinaghahampas ang dibdib ni Jacob.
Kasabay ang pag-agos ng kaniyang mga luha na para bang bata na naglalabas ng sama ng loob. Naantig at nasaktan si Jacob sa nangyayari kay Sheena, kaya napahagulgol din siya sa pag-iyak at niyakap ng mahigpit si Sheena nang ito ay napahagulgol na sa pag-iyak. Maya-maya pa ay nakumalma na si Sheena at para bang nabawasan ng tinik sa kaniyang dibdib. Kinuha naman ni Jacob ang pagkakataong iyon na sabihin ang kaniyang saloobin na puno ng kalungkutan. Sinabi lang ni Jacob na ipaglaglag ang bata dahil nakikinig sa kanila ang kaniyang ina na nag-utos sa kaniya na nasa gilid lamang na hindi napansin ni Sheena. Sa gabing din iyon sana ay pupuntahan ni Jacob si Sheena para bawiin ang kaniyang sinabi at handang magtanan na sila. Kaso wala nang nadatnan si Jacob sa bahay ni Sheena. Sobrang lugmok niya rin at nagdasal na sana ay hindi ginawa ni Sheena ang kaniyang sinabi at napag-isipan na lang ni Jacob na babangon at titindig siyang may kapangyarihan para hanapin ulit sila Sheena balang araw. It's always you, Sheena, since then. Si Rhea, family friend lang namin sila. Pero wala akong balak gawing totoo ang kahibangan niya. Puno ng emosyon na salita nga ni Jacob. I don't know what to say, Jacob. Sobrang nasaktan at nahirapan talaga ako pero kinaya ko. May iyak na ani nga ni Sheena. Nagad pinunasan nga ni Jacob ang mga luha niya. Shh, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, Sheena. I swear, gagawin kong lahat para bumawi sa inyo ng mga anak natin. How come nalaman mong mga anak mo sila? Siyempre, I took DNA test mula sa blood type sample ni Tyrone sa ospital. Nalaman ko rin na twins sila ni Tyler kaya isa lang ibig sabihin nun. Anak ko silang dalawa. Kapag talaga makapangyarihan, magagawa talaga ang lahat ng gusto. Irap pa nga ni Sheena. I'm sorry kung hindi ko naipaalam sa'yo, sadyang desperado lang talaga ako. Malumani na nga rin na ani nga ni Jacob na hindi na nga lamang ginawang big deal ni Sheena. Dahil may karapatan naman siyang malaman nito. Sige, anong oras na rin uwi na ako? Siguradong hinahanap na ako ng kambal. Salita ni Sheena habang inaayos ang kanyang sarili. Hatid na kita. Offer nga ni Jacob. Hindi na, baka hinahanap ka na ng asawa mo. Pangasar ni Sheena na kinakunot ng noo lamang ni Jacob. Stop that. Hindi nakakatuwa. Just kidding. High blood ka kaagad? Mauna na ako. About pala kanina. Pag-isipan ko para sa mga bata, sorry for judging you. Nasabi na nga lamang ni Sheena na ikinapantig nga ng tenga ni Jacob at natuwa. Para sa mga anak lang ba natin? How about us? Well, let's see kung deserve pa ba. At least alam kong may chance pa ako. Salamat, Sheena. Sad nga ni Jacob. Huwag ka munang magdiwang dyan. Ingat pa uwi ah. Agad na pumarang nga ng taxi si Sheena at nasilayan niya pa ang matatamis ng ngiti ni Jacob na pati ang mga matang kumikislap sa saya. Napapangiti na nga lamang din si Sheena at mas nararamdaman niyang masarap ang pakiramdam ng ilang taon niyang dinadala na mabigat na problema. Kinabukasan, linggo kaya rest day nga ni Sheena, kaya tanghali na nga siyang nagising. Pababa pa lamang siya sa hagdan. Narinig na nga niyang masayang tawanan ng kanyang kambal na matagal na ngang hindi naririnig ni Sheena. Oh, gising na pala si Mama. Biglang sigaw nga ni Tyler, saka sinalubong nga ng mahigpit ang yakap nga ni Sheena. Good morning, Ma! Bati nga ni Tyrone na nakaupo lang sa isang playmat. Kaharap nga ang naglalakihang robot at remote control na mga sasakyan. Good morning, kiddos. Saan nanggaling ang mga yan? Nagtatakang lapit ni Sheena kay Tyrone. From someone na super duper pogi like me. Gift niya para sa amin, Ma. Ang bait niya sa amin, Ma. Para siyang mapagmahal na papa, di ba po? Yes, bro. Ganito palang feeling kapag may papa. Sagutan pa nga ng kambal. Nagtataka ng sobra si Sheena kung sino nga ba talaga ang nagbigay ng laruan kahit nasa isipan niya ay may ideya na nga siya. Magtatanong pa lang sana si Sheena nang biglang lumabas si Jacob mula sa kusina na naka-apron pa na pink at may dalang pizza na ginawa niya.
Oh, gising na pala ang reyna namin. Nakangising ani nga ni Jacob. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si tita? Pagtataka ni Sheena. Relax, nag-grocery lang siya kaya iniwan niya kayo sa akin. Talaga ba? Tagabantay ka na pala ngayon ng CEO? Alam mo, family first. Sinabi mo na ba sa kanila? Tanungan ni Sheena. Hindi pa. Nire-respeto kong desisyon mo. Pasensya na talaga. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa kanila eh. Sinabi ko kasi na wala ng papa nila. Nakayukong ani nga ni Sheena. I understand. Hayaan mo. Tutulungan kita at handa akong maghintay. Malumani na sagot pa nga ni Jacob na hinawakan ng kami ni Sheena nang mahigpit sabay hinalikan nga ito ng mariin. Tikman na nga natin yung niluto mo. Patay mali siyang ani nga ni Sheena. Sabay umupo nga sa lamesa na agad lumapit nga ang kambal. Siyempre masarap yan, ako pa ba? Mayabang na ani ni Jacob na sobrang excited na nga. Alam mo, uncle, ang pogi mo. At ang ganda mo, ma, sobra. Kaya bagay kayo sa isa't isa. Magkasabay na salita ng kambal na nagpagulat nga ng sobra kina Sheena at Jacob. Naku kayong mga bata kayo. Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Sinong nagturo ng ganyan sa inyo, ha? Awat nga ni Sheena. Sa kanyang kambal at pasimpleng tinignan ng masama si Jacob. Talaga ba bagay kami ng mama niyo? Sakay pa nga ni Jacob sa kambal na agad na tumangutango nga. Sana po maging papa namin kayo, uncle. Gusto kong magkaroon ng papa eh. Salita nga ni Tyler. Agree bro, sawa na akong inaaway nila na wala raw tayong papa, na hindi daw tayo mahal ng papa natin kaya iniwan tayo. May bahid na lungkot na sabi ni Tyrone. Parang dinakma ang puso ni Sheena sa mga pinagsasabi ng kambal. Mula pa noon ay matagal nang naghahangad ang kambal na magkaroon sila ng papa. Bagay na hindi magawa ni Sheena na ngayon ay may posibilidad na. Aatras pa ba siya kung para naman din sa kapakanan ng kaniyang mga anak? No worries kids. Kapag may nang away sa inyo ulit, sumbong niyo sa akin, ako nang bahala. But for now, let's eat na muna. Ang dami pa namang cheese na nilagay ko. Salita ni Jacob at tinanda nga ang mga lalagyan habang nanatiling tahimik nga si Sheena na pinagmasdan ng kambal at si Jacob na masayang kumakain ng pizza na nagpapangiti rin sa kanya na sinabayan niya rin sila sa pagkain. Anong gusto niyong gawin natin? Tanong nga ni Jacob sa kambal. Nang matapos na nga silang kumain at nagpahinga nga sila sa sala. Maglaro po tayo! No, nakalimutan mo yata bro, pilay ako. Sorry bro, sagutan nga nila Tyler at Tyrone. I will be your fit muna, kakargahin kita. Lapit nga ni Jacob sa bata na nagpaantig naman ang puso ni Sheena. Tapos si mama naman ang kasama ni Tyler kaya 2 versus 2. Dagdag pang sabi ni Jacob na ikinagulat ni Sheena pero kalaunan ay naintindihan niya rin. Tigi isang bari-barilan na mayroon sila na walang bala. Tanging pula na dot lang ang makikita na ikaw ay nabaril kasabay ang malakas na tunog. Halos nilibot nila ang buong bahay sa paglalaro. Tagaktak man ang pawis pero walang humpay ang sigawan nila sa saya na talagang mararamdaman mo kung gaano sila kasaya, lalo na ang mga bata. Ang saya ko, sobra, thank you uncle! Salita nga ni Tyrone na napapagod na nga. Sabay niyakap ng mahigpit si Jacob sabay hinalikan nga sa pisngi. You're the best po, sana maulit to. Salita pa nga ni Tyler at yumakap din kay Jacob. Pigil na pigil nga si Jacob sa kanyang mga luha na pumatak dahil sa pakiramdam niyang mayakap at mahalikan ng kanyang mga anak. Yes naman, mauulit at mauulit ito kido, pangako ko yan. Sincero nga ni Jacob tapos sabay silang nag-fist bump. Maya-maya pa ay dahil nga sa pagod na antok nga ang kambal, kaya binuhat nila Sheena at Jacob ang kambal papuntang kwarto nila. Pagkalapag sa kanilang higaan agad nga na pinunasan ni Sheena ang kambal. Ako nang magbibihis sa kanila kung pwede. Sad nga ni Jacob. Ikaw ang bahala. Pakitaan mo nga ako kung may alam ka ba talaga.
Natatawang ani na nga lamang ni Sheena. Dahan-dahang binihisan ni Jacob ang kambal na sinisiguradong hindi magising ang kambal. Napangiti na nga lamang si Sheena. Nahalikan niya ang bawat noo ng kambal. Eksena na mas lalong nagpapalambot sa kanyang puso. Thank you so much. Salamat sa ginawa mo talagang nagpasaya sa kanila. Salita nga ni Sheena nang makalabas nga sila sa silid ng kambal. Ginagawa ko lang ang dapat. Ngiting sagot naman ni Jacob. Nakita ko kung gaano ka kaseryoso sa kanila. Sige, payag na ako. I will give you one more chance and I hope you will never disappoint me again. Seryosong saad nga ni Sheena. Ibig mo bang sabihin? Naputol nga ang sasabihin ni Jacob. Yes, maging good father ka sa kanila. At once na sinira mo ulit ang tiwala kong pasensya ka na talaga. Tumango-tango naman si Jacob at sobrang saya. Thank you, I promise, I will be good. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Makaka-bonding ko sila. Masayang-masaya na sagot nga ni Jacob. Na para bang nalulula pa rin at hindi makapaniwala. Dahil sa sobrang saya ni Jacob ay hindi niya napigilang halikan si Sheena. Kakalas na sana siya. Pero biglang tinugon ni Sheena ang kanyang halik. Kaya sinaluhan nila ang matamis na halikan na puno ng emosyon at pangungulila ng kanilang pagmamahal. Kinabukasan, kitang-kita ang magagandang ngiti ni Sheena na nagtatrabaho sa opisina dahil sa wakas ay naging malinaw na sila ni Jacob na para bang bumalik ulit sila sa pagiging teenagers nila. Ang kulang na lang ay malaman ng kambal na tunay na ama nila si Jacob at mamayang gabi nila ito balak sabihin. Ma'am, wag po. Umagaw nga sa tenga nga ni Sheena. Si Tina na pilit may hinaharang. Nagsisisigaw sa galit nga na walang iba. Kung hindi si Rhea. Ang landi mo talagang babae ka. Inagaw mo sa akin ang asawa ko, walang iya ka. Pagsisigaw nga ni Rhea, na napapangiti na nga lamang si Sheena dahil alam niyang sa kanya naman talaga si Jacob. Wala akong inagaw sa Rhea. At pwede po umayos ka? Kung makasta ka para kang asong ulol, sugod ng sugod. Matapang na ani ni Sheena at binalik pa nga ang focus nga sa mga dokumento. Anong wala? Kita niyo to guys? Tignan niyo. Tignan niyo kung paano niya nilandi ang asawa ko. Hindi nagpapatinag na sigaw nga ni Rhea. Parsahang kumalas nga kay Tina at kinalikot nga ang kanyang cellphone at ipinakita ang video kung saan nga magkayakap sila ni Jacob. Nagulat ang mga empleyadong nakikita at inisip nila kaagad na totoo ang bintang nga ni Rhea. Nakabit nga si Sheena pero ganun pa man ay nanatiling nakangiti si Sheena na para bang nang aasar. Ikaw, may pruweba ka bang mag-asawa nga kayo ni Jacob? O baka na naginip ka lang sa pantasya mo? Pangasar nga ni Sheena sabay tumawa nang mas lalong nasar si Rhea. Kahit sino, alam na asawa ko siya, diba guys? Ako lang ang asawa ni Jacob. Tila desperadang saad ni Rhea. Napangisi na nga lamang at napatawa ng sarcastic si Sheena. Oh talaga? Sabi mo nga asawa mo lang, bakit ikaw asawa ba tingin sa'yo? You're getting into my nerves. Ikaw ang kabit, pero ikaw pa ang matapang. Sad nga ni Rhea. Hindi naman tapang-tapangan to eh. Chill lang ako kasi alam kong ikaw ang talo at ako ang panalo. Napahalakak ng tawa si Rhea sa sinabi ni Sheena. Na may ilang empleyado na nakisabay na nga rin sa pagtawa habang si Tina ay nasa gilid lamang na tahimik. Narinig yun guys? Nagpapatawa ka ba? As if namang papatulan ka ni Jacob. Wala ka sa taste ni Jacob. Matari na salita nga ni Rhea. Well, you know what? Umalis ka na lang at nakakaistorbo ka sa trabaho namin. Nawawalang gana nga nasagot nga ni Sheena. Is that your way saying natalo ka na? Not so fast, dear. Lapit nga ni Rhea kay Sheena. Sabay inagaw ang ballpen na hawak niya. Ano ba Rhea? Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Sinasayang mo ang oras ko. Naiirit ang ani nga ni Sheena. O bakit, iiyak ka na ba? Hindi.
Naawa lang ako sa katangahan mo, imagine? Ang katulad mo nakikipagtalo sa katulad ko na paghahalata ang insecure. What? No way. Na-expose ka na matapang ka pa, malandi. Napakuyom nga ng kamao si Sheena at naririndi na nga sa mga pinagsasasabi ni Rhea. Kaya hindi niya napigilang sampalin ito ng malakas. Kaya kinasinghap nilang lahat. Pikon na ako sa iyo eh. Eh di tawagan mo si Jacob nang magkaalaman at saka matigil ka na sa daydreaming mo. Ayaw mo? Eh di akong tatawag. Palaban na saad nga ni Sheena sabay kinuha nga ang kanyang cellphone. Hindi na kailangan dahil nandito na kami. Biglang sulpot naman ni Jacob na kasamang kambal. Nakakapaglakad na nga si Tyrone kahit papaano. Oh, andito na pala eh, tanungin mo siya. Angal nga ni Sheena. Mahal, Jacob, mabuti naman dumating ka na para sa akin. Sino ba tong mga cute version mong dala? Naginarting ani nga ni Rhea. Loko, sinampal ako ng bruha na yan. Alisin mo na nga siya sa kumpanya. Dagdag pang sabi nga nito at hindi naman pinansin ni Jacob. Mama! Sigaw nga ni Tyler at tumakbo nga para yakapin si Sheena na sumunod naman din. Nang dahan-dahan. O bakit kayo nandito? Tanong nga ni Sheena. Dahil wala siyang alam kung bakit magkasama na sina Jacob at ang kambal. Papa said napuntahan ka namin sa work. Sagot nga ni Tyrone na ikinadilat nga ng mga mata ni Sheena. Yes ma, sabi ni Uncle. Papa na raw ang tawag namin sa kanya. Masaya nga ni pa nga ni Tyler. Eksenang naririnig pala nang nasa paligid. Tas sis min na ikaw talagang asawa ni Jacob? Napatungangang ani nga ni Tina. Napalipat-lipat ang tingin sa kambal at kay Jacob. No, hindi pwede. Ako ang asawa niya. Natatarantang salita ni Rhea na lalapit na nga sana kay Jacob pero umiwas ito at lumapit kay Sheena. Magiging asawa pa lang. At itong kambal na to ay ang anak namin. Masayang salita nga ni Jacob. Sabay nakbayan nga si Sheena. Nagulat din. Katulad ng ibang empleyado. What? Hindi totoo to, Jacob. Bawi mong sinabi mo. Naiiyak na sigaw na ni Rhea. No, Rhea, kailangan mo ring gumising. Matagal ka nang nagpanggap na asawa ko. Naakala ng mga tao ay totoo. Mahinayaan ko lang. Hanggang magkaibigan lang talaga tayo. Yan ay pasok mo sa kokote mo. Galit na sagot nga ni Tyrone. I hate you all. Nagdadabog na sigaw nga ni Rhea. Saka umalis dahil nga sa hiya na nararamdaman niya. Pagkalis ni Rhea agad namang nagpalakpakan ng mga empleyado saka bumalik sa kanilang trabaho. Ano po ang sinabi niyo po kanina? Nanak niyo po kami. Kayo po ba ang papa namin talaga? Kuryosong tanong nga ni Tyrone. Nagkatinginan nga si Sheena at Jacob saka tumango si Sheena. Pinaliwanag nga ni Sheena sa kanilang kambal na si Jacob nga ang kanilang ama at humingi ito ng tawad sa pagsabi na wala na nga ang kanilang ama. Mga anak, huwag kayong magalit kay mama. Malungkot na saad nga ni Sheena. Po, bakit naman kami magagalit sa iyo? Sobrang saya nga po namin dahil sa wakas, totoong papa namin siya. Naluluhang talon pa nga ni Tyler. Sabay yumakap kay Jacob. Yes ma, never kaming magagalit sa'yo. Mas natuwa pa nga kami. Masayang salita naman ni Tyrone at niyakap ng mahigpit din si Jacob na naiiyak na rin sa tuwa dahil sa pagiging masunurin ng kambal. Maya-maya pa ay biglang lumuhod si Jacob para mag-propose kay Sheena. Muli namang naghiyawan ng mga empleyado sa kilig at tuwa. Parehong napaluha si Sheena at Jacob na sa wakas ay muling nagdugtong ang kanilang puso. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Sheena at sumigaw ito ng napakalaking yes. Lumipas ang ilang araw, nagsimulang bumawi si Jacob sa kambal at kay Sheena. Ipinakita niya talaga na karapat-dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Kinabukasan, kitang-kita ang magagandang ngiti ni Sheena na nagtatrabaho sa opisina dahil sa wakas ay naging malinaw na sila ni Jacob na para bang bumalik ulit sila
sa pagiging teenagers nila. Ang kulang na lang ay malaman ng kambal na tunay na ama nila si Jacob at mamayang gabi nila ito balak sabihin. Sheena, kain ko na lang ulit nakita na. Abot tenga ang saya mo ah. Salita ng tita nga ni Sheena habang nakaupo sila sa isang tela na nakalatag nga sa damuhan. Nasa isang parke nga sila nagpipiknik kasama ang buong pamilya. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam na ganyan kasaya ang kambal kapag may papa sila. Oo, masaya sila noon pero ibang sayang nakikita ko sa kanila ngayon. Sagot ni Sheena habang tinitignan nga si Jacob at ang kambal na nagbibisikleta. Sa nagdaang mga araw ay naging okay na nga rin ang pilay ni Tyrone. Nakakaloka nga eh. Akalain mo yun ang boss ko pala ang ama ng kambal mo? Kung alam ko lang na ikaw yung babaeng matagal niyang hinanap. Sad nga ng ginang. So totoo pala talagang hinanap niya ako. Oo naman. Palaging bugnutin at malungkot yan. Pero nang makita kayo ulit, hay nako malaking pinagbago. Palagi na lang maliwanag ang muka, pag-ibig nga naman. Tadhana talaga eh. Pinagtagpo kami ulit. Kung akala ko rin siya ang boss mo, hindi na sana ako pumunta. Pagbibiro nga ni Sheena habang kumakain ng siopaw, na tinawanan lang din siya ng ginang. Seryoso Sheena, masaya ako para sa inyo. Deserve niyo itong saya. Salita pa nga ng ginang, kaya napakiyakat na nga lamang si Sheena sa ginang bilang pasasalamat. Mama, ang saya ko talaga sobra! Sigaw nga ni Tyrone. Natagaktak nga ang pawis na papunta kay Sheena. At bakit naman anak? Tanong nga ni Sheena habang pinupunasan nga ang mga pawis ni Tyrone ng bimpo at pinalitan nga ito ng t-shirt saka pinulbuhan nga ang likod. Kasi nga we have papa na, hindi na kami bubuli. Inosenteng sagot pa nga ni Tyrone saka kumuha ng pancake. I'm sorry anak, naranasan niyo yun. No problem pa, nandito naman si papa, we love you guys. How sweet naman ang baby ko. Pakis nga. Mabilis nga na humalik si Tyrone sa magkabilang pisngi ni Sheena na talagang mahal na mahal niya ang kanyang ina. Nakita ito ni Tyler kaya mabilis din siyang tumakbo palapit kay Sheena na para bang nagsaselos. Ako rin, gusto ko rin ng kiss. Muso nga ni Tyler na natatawang hinalikan nga ni Sheena. Kahit kailan talaga bro, napakaseloso mo. Ani nga ni Tyrone. Pakoy mo ba? Love ko si mama eh. Sagot naman ni Tyler. Mas love ko si mama. I love her most. Shh, kayo talaga. Nag-aaway na naman kayo. Pareho niyo akong love at love ko rin kayo pareho. Suway nga ni Sheena sa kanyang kambal habang pinupunasan ng mga pawis ni Tyler at saka pinalitan ng damit. Ako, love niyo ba ako? Eksena nga ni Jacob na may dalang dalawang saranggola na agila. Of course naman, we love you. Sagot naman kaagad ni Tyrone. Pareho kayo ni mama na mahal namin. Segunda pa nga ni Tyler. At mahal na mahal ko rin kayo. Kiss nga dyan. Masayang sagot ni Jacob, excited namang lumapit sa kanyang kambal at tahimik nga nang sabay na magkabilang pisngi nga niya ibinigay ni Jacob ang mga saranggola sa kambal at nagsimula na naman silang maglaro. O ako mahal, pawis na rin ako, hindi mo ba ako pupunasan? Paglalambing pa nga ni Jacob. At natatawa naman si Sheena at ang ginang. Bakit baby ka ba? Natatawang asar pa nga ni Sheena pero napanguso na nga lamang si Jacob na para bang nagtatampo. Baby mo. Pakyut na sagot nga ni Jacob na nagpapahalakhak nga ng tawa ni Sheena at nagpigil na nga lamang ng pagtawa ang ginang ng malakas. Tumigil ka nga dyan Jacob. Nandito si Tito oh, hindi ka pa nahihiya? Sad nga ni Sheena na namumula nga dahil sa kilig at hiya. Bakit naman ako mahihiya? Sad naman ang ginang. Naku boss, iba talaga kapag pag-ibig na ang umeksena. Huwag masyadong formal sa akin tita. Mas boss ka na ngayon dahil tita ka ng asawa ko.
Sagot nga ni Jacob. May kinatango na nga lamang ng ginang sa tuwa. Sige, hayaan ko muna kayo diyang maglambingan. Sa banyo na muna ako. Salita nga ng ginang na ikinatango na nga lamang ng dalawa. Mahiya tuloy si tita sa kabaliwan mo. Ani nga ni Sheena, habang tinitignan nga ang kambal na masayang naglalaro. Bakit totoo naman ah? Di ba baby? Malambing na ani nga ni Jacob na mas lalong nagpapamula kay Sheena. Tumigil ka na nga dyan. Asus, kinikilig naman. I love you, mahal ko. Sad nga ni Jacob. I love you more, asungot ka. Irap naman ni Sheena pero kinikilig naman. Parehong kinilig nga sa sayang dalawa habang nakatingin sa kanilang kambal. Kinuha ni Sheena ang isa pang bimpo at pinunasan ng mga pawis ni Jacob at nagpalit nga din ito ng damit. Mahal, tawag nga ni Jacob kay Sheena habang nakahiga ito sa hita nga ni Sheena na sinusuklay ang buhok ni Jacob gamit ang sariling daliri. I'm really sorry. Nanunubig ang mga mata ang ani nga ni Jacob. Sorry for what? For everything. Hindi ko ma-imagine ang mga dinanas mo sa pagbubuntis ng kambal. Nawala ako sa tabi mo sa mga oras na kailangan mo ko. Pasensya na rin kung siguro hindi agad ako umalis. Maabutan mo pa ako. Wala sanang layo ang nangyayari. Alam ng itaas kung gaano ko pinagsisihan yun. At bago nawala si mama, sinabi niya rin sa akin na sundin ko raw ang tibok ng puso ko at humingi siya ng tawad sa akin. Kaya I'm sure masaya yun na okay tayo. Huwag na lang natin pong isipin. Harapin na lang natin ngayon ang bukas at saka ngayon. Ang importante okay na tayo. Wala nang masakit. Ang importante mahal na mahal pa rin natin ang isa't isa at ang mga anak natin. Emosyonal na saan pa nga ni Sheena habang nagtitigan nga ang mga mata nilang puno ng sinseridad. Babawi talaga ako sa inyo. Sagot pa nga ni Jacob na agad namang hinalikan ng mga labi ni Sheena. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pagsasama nila sa iisang bubong. Saka napagdesisyonan nga ni Jacob na wag nang magtrabaho nga si Sheena. Pati ang ginang kung kaya naman nilang buhayin. Be careful guys! Paalala nga ni Sheena sa kanyang kambal na nasa isang supermarket na pagmamay-ari nga ni Jacob. Sinabihan na nga sila ni Jacob na kunin lahat ng gustong bilhin ng kanyang mga anak kaya nagtatatalon nga sila sa saya. Ma! I want that toy! Turo pa nga ni Tyler sa mga naglalakihang robotics. Sige lang anak, huwag magpapasobra. Salita naman ni Sheena. Nagtutulak siya ng 2 pushcart at hinayaan na nga lamang ang kambal na kumuha ng mga gusto nila sa toy section. Bro, I want this puzzle, ang ganda. Ayoko niyan, ang sakit niyan sa ulo eh. Tapos tong Rubik's Cube ng iba't ibang shape, pwede? Hindi ko talaga alam bro, bakit ganyan ang hilig? Sobrang boring naman. Ito baril, Armalite, maganda to. Pangit yan. Saad pa nga ng kambal. Sagutan nga nila habang pumipili ng laruan. Natawa na nga lamang si Sheena habang sinusundan niya ang kanyang kambal na nagtatalo sa mga gusto nga nilang mga laruan. Si Tyrone ay parang serious type ang kanyang mga laruan at si Tyler naman na talagang normal na laruan ng mga bata ang gusto. Guys, stop that. Huwag kayong mag-away. Natatarantang ani na nga lamang ni Sheena nang may isang laruan na pinag-aawayan nga sila. Bakit mo tinulak yung kapatid mo, Tyrone? May galit nga na ani ni Sheena na paiyak na nga lamang si Tyler at napayuko si Tyrone. Are you okay baby? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong pa nga ni Sheena kay Tyler. Saka pinalayo ang kambal sa mga bubog. Okay lang po ako ma. Natatakot lang po ako. Sagot ni Tyler. I'm sorry ma. Sorry bro, I didn't mean to. Nakayukong ani naman ni Tyrone. Bakit kasi hinayaan ng mga batang maglalaro na para bang sa kanila ang mall na to? Ma'am, hindi to park. Mall to. Galit na sigaw nga ng isang sales lady na kuha ng mga taong atensyon. Dahil nga sa malakas na pagbasag kaya pinagtitinginan nga sila. I'm sorry ma'am. Babayaran lang po lahat namin ng mga damage. Mahinahong sagot ni Sheena.
Talagang babayaran niyo po. Kung yan ang kaya ng budget mo, porcelain glass ito. At ang mga lahas na laman dito ay hindi local plus. Ikaw mismo ang maglilinis sa mga kalat na ginawa ng mga anak mo. Malditang saad nga ng sales lady. Naku, siguradong mapapagalitan tayo nito. At kayong mga bastardong mga bata, wala kayong modo. Hindi pa kayo pinalaki ng maayos nitong ina nyo? Sabat naman ng baklang manager. Kaya nagpanting nga ang tenga nito. Labas ang pagiging ina ko sa nangyari ngayon. Saad naman ni Sheena. Talaga? Pabaya ka sigurong ina kaya nagkaganyan ang ugali ng mga anak mo. Wala kang alam kaya tumahimik ka. Wala ka rin karapatang manghusga ng tao. Ikaw pa yung galit. Kayo nang may kasalanan. Abang tapang mo ah. Mga bata lang yan sila. Pabayaran naman din namin ng mga nasira. Nawawalang pasensya nga nasabi nga ni Sheena. Bakit kaya mo ba? Mukhang single mom ka nga eh. No wonder ganyan ang ugali ng mga anak mo dahil nagmana sa nanay na eskandalosa. Tas kilay na sambit pa nga ng manager. Hindi natiis nga ni Sheena ang bunganga ng manager. Kaya na pa kayong nangalamang ng kamuo at walang pag-aalin lang ang sinuntok ang nguso ng manager na ikinasinghap nga ng mga nanunood. Sige pa ma, go! Bad nila! Sad pa nga ni Tyrone na parang chinicheer ang ina. That's our mighty mama, fight and fight! Wait nyo lang na dumating si Papa. Ang galing ng mama namin. Hindi gusto ni Sheena na makita ng kambal na nakikipag-away siya. Pero kailangan ding makita nila na dapat tumindig sa kung ano ang nararapat. Sang banda bang hindi nyo maintindihan ha? Babayaran nga sabi lahat ng nasira ng anak ko eh. Dahil ba sa ganito kami? Ang lakas niyong manghusga? Dahil ba hindi kami nakasuot ng pangmayaman? Matapang na ani ni Sheena na nagpapaatras nga sa bakla dahil namumula na nga ang kanyang nguso at nag-aapoy sa galit. How dare you? Kakasuhan talaga kita. Sigaw pa nga ng bakla na hinahawakan nga ang kanyang nguso. Nang biglang, Papa! Biglang sigaw nga ni Tyrone. Yes, Papa's here. Lagot kayo. Asar pa nga ni Tyler. As if namang may paka kami. Kahit sino pa yung papa nyo, pareho lang kayong mahampas lupa. Sigaw pa ng bakla na ikinangisi na nga lamang ni Sheena. Baka ikaw ang hampas lupa. Let's see kung hanggang saan ang angas mo. Matamis na saad nga ni Sheena. Maya-maya pa ay biglang lumitaw nga si Jacob na hawak niya ang magkabilang kamay ng kambal. Napaatras nga ang mga nakakita at nakikilala nga si Jacob. At namutla naman ang bakla. Ano, hampas lupa ba? Asar pa nga ni Sheena. Sabay na pangisi na nga. Napapalunok na nga lamang ng sariling laway ang mga nanghusga kay Sheena at sa kambal dahil sa kaba, takot at pagkapahiya. Mabuti naman at dumating ka na. Kung hindi baka nilapan na kami ng empleyado mo rito. May halong inis na sabi nga ni Sheena. Saka nga siya hinalikan ni Jacob sa pisngi. Boss, magkakilala kayo? Natatarantang ani nga ng manager. Of course. Sila ang buhay ko. Ang asawa at mga anak ko. Bakit may problema ba? Diretsong sagot ni Jacob na muntik na ngang mahimatay ang manager dahil hindi makapaniwala. I'm sorry boss. I'm sorry ma'am. Hindi po namin alam na kayo po ang asawa ni boss. Pasensya na po talaga, nakakahiya. Nakaluhod na ang pagmamakaawa ng manager. Pati na rin ng sales lady. May mga 10 bodyguards din na andoon. Tumayo kayo riyan. Sa susunod huwag kayong agad-agad manghusga. Humingi na nga ako ng tawad, ayaw niyo pa. Sinabihan ko na kayong babayaran, hinusgahan niyo pa ako kaagad. Mahinahong salita nga ni Sheena. Pasensya na po talaga ma'am. Sorry po sa mga nasabi ko masasakit. Pasalamat kayo at mabait ang asawa ko. Tandaan niyo ang mga mukha nila. Dahil sa mall na to, siya ang nagmamay-ari. Salita nga ni Jacob na ikinagulat nga ni Sheena ng sobra. Wedding gift ko sa iyo, mahal. Gawin nating billboard ang family picture natin dyan sa labas para wala nang ganitong mangyayari ulit. Bulong nga ni Jacob kay Sheena na nagpakiliti nga sa kanya. Sige na, ayusin niyo ng mga kalat. Magsilbing lesson sana to sa inyo. Linisin niyo yan at libre ang fast food sa itaas ngayong araw. Dagdag pang sabi pa nga ni Jacob
Kaya naghiyawan sa tuwang mga empleyado. Thank you so much po boss, salamat ma'am. God bless your family. Masayang umiti ang pamilya nila bago tumalikod. Pinagpatuloy nila ang naudlot nilang pamimili ng mga laruan ng kambal saka ito pinadeliver diretso nga sa bahay nila. Pagkatapos ay last floor ng mall ay isang arcade kaya roon naman sila nagtambay na walang makakatumbas nga sa saya nila. Ano, kamusta ang babies namin? Tanong nga ni Jacob nang nagmamaneho na nga ito pauwi sa kanila. I'm good and super duper sayo ko po talaga. The best day ever! Sigaw nga ni Tyler na hindi na ganoon kalakas ang energy. Napagod sa paglalaro. Ikaw baby Tyrone? Tanong nga ni Jacob pero walang sumagot at nang silipin nila ito sa backseat. Nakapikit na halatang pagod na sila. Nakatulog na si bro. Sleeping na rin po ako. Thank you mama, papa, and bro sa isang magandang araw. Mahinang sabi nga ni Tyler at unti-unti na ring nilamon ng antok. Maraming salamat. Sobra mahal. Talagang best day ever talaga to. Ang sarap pa rin talaga kapag complete family. Masayang sabi din ni Sheena habang nakasandal nga ang kanyang ulo sa balikat ni Jacob. Everything for you guys. Makita ko lang kayong masaya. Dobleng saya na yun para sa akin. Sagot ni Jacob sa kinalikan nga ang noon ni Sheena na buong pag-iingat at pagmamahal. Ganon din ako mahal. Masaya lang kayo ng mga anak natin, masaya na rin ako ng sobra. Isa ito sa pinakamasayang araw dahil lang pinakamasaya ay ang araw ng kasal natin. Pag-iisang dibdib ng ating pagmamahalan kasamang mga anak natin. Naiiyak na ani nga ni Sheena. Sobrang excited ko, sana bukas na ang kasal ka agad. Napangiti nga si Sheena. Sabi nga nila, wait for the right time. Yes, we are really meant to be. Saad pa nga ni Jacob saka sila naghalikan. Masayang tinahak nila ang daan na para bang walang sino man ang makakapaghiwalay pa sa kanila. Lumipas ang isang linggo ay tuluyan ng kinasal sila, Sheena at Jacob. Ring bearer si Tyrone at Bible bearer naman si Tyler. Natutunan na rin ni Rhea na gumising sa matinding panaginip niya at piniling pumuntang abroad para lumayo. Walang hanggang saya naman ang tita ni Sheena sa kanamuhay silang mapayapa at masaya. Sa buhay minsan ay mabilis talaga tayo agad manghusga kahit hindi pa natin alam ang side story nila dahil nga sa sakit at galit na nararamdaman natin. Lahat ng tao ay deserve mabigyan ng second chance kapag naramdaman mong totoo at sincero ito. Dahil may mga taong tunay na magbabago at ituwid ang kanilang pagkakamaling nagawa. Sabi nga lahat ng pangyayari ay may katuturan at kung talaga kayo ang itinadhana, bali-baliktarin man ang mundo kayo pa rin ang pagtatagpuin sa dulo. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizir Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon,
of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Naik, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales,
Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie Liliano Bebe of Italy, Lily Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano,
Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelista,